Apat na hyena ang lumitaw mula sa kadiliman. Ang kanilang mga mata ay kumikislap na parang baga sa liwanag ng buwan. Idiniin ni Sahara ang kanyang nanginginig na katawan sa ibabaw ng kanyang 5 tuta. Sigurado na ito na ang kanilang mga huling sandali. Nakatali siya sa punong ito ng maraming oras, inabandona, walang magawa. Ngayon ay dumating na ang kamatayan para sa kanila. Pero ang susunod na mangyayari ay susuway sa lahat ng ating naiintindihan tungkol sa kalikasan at maghahayag ng katotohanan tungkol sa habag na walang siyentipiko ang makapagpapaliwanag. Namuhay si Marcus nang ganap na mag-isa sa gilid ng sabana ng Kenya sa isang gumuguho na bakuran na mas maganda pa noong araw. Ang pangunahing gusali, itinayo mga dekada na ang nakalipas mula sa mga corrugated na metal sheet at kahoy na bulok na sa mga gilid ay umuungol sa bawat ihip ng mainit na hangin na dumadaan sa walang katapusang kapatagan. Nakakalat sa paligid ng barong-barong ang mga kalawanging kasangkapan sa pagsasaka, mga walang laman na drum ng langis, at mga piraso ng makinarya na hindi na gumagana sa loob ng maraming taon. Tumutubo ang matataas na tuyong dilaw na damo sa gitna ng mga kalat at walang tigil na tumitindi ang araw ng Afrika sa bawat ibabaw, na nagpapakinang sa hangin na may mga nanginginig na mirage sa abot tanaw. May alagang aso siyang nagngangalang Sahara, isang golden retriever, na ang balahibo ay kumikislap na parang likidong pulot sa kupas na liwanag ng paglubog ng araw. Dumating siya sa karaniwang paraan. Isiniwalat siya ng isang kapitbahay na nakatira ilang kilometro ang layo isang umaga, nangako na babalikan siya. Hindi na ito bumalik. Si Marcus sa una ay tinanggap ang hindi inaasahang presensyang ito ng may pasasalamat. Ang kalungkutan ng sabana ay maaaring maging nakakasuffocate at ang pagkakaroon ng hayop na nagmamadaling bumati sa kanya kapag bumalik siya mula sa pagsasaka ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng normalidad. Pero nagbago ang lahat ng manganak si Sahara ng 5 tuta. Sinubukan niya ang lahat para makahanap ng mga pamilyang handang kumuha ng mga tuta. Nakausap niya ang ilang kalat-kalat na naninirahan sa rehiyon. Nagmaneho pa siya patungo sa pinakamalapit na nayon para maglagay ng mga nakasulat na kamay na paunawa. Walang tumugon. Lumipas ang mga buwan at lalong naging hindi na mabata ang sitwasyon. Patuloy na tumataas ang gastos sa pagkain. Ang tubig ay mahalagang yaman sa tuyong lupain na iyon. At ang pagpapakain sa 6 na gutom na aso ay umuubos sa kanyang kakaunting pinansyal na mapagkukunan. Kinamuhian niya ang patuloy na kaguluhan na sumakop sa kanyang tahimik na pamumuhay. Ang barong-barong ay palaging puno ng gintong balahibo na naipon sa bawat sulok. Ang bakuran ay araw-araw na nagiging minahan ng mga hinukay na butas at nginat-ngat na mga bagay. Tumatakbo ang mga tuta sa bawat direksyon na parang maliliit na hindi mapipigilan na sigwa. Nagtatataob ng mga timba ng tubig, tumatahulan sa mga ibon, naghahabulan ng may tila walang katapusang lakas. Tuwing bubuksan niya ang pinto ng barong-barong, kahit isa man lamang sa kanila ay tatakas palabas na pinipilit siyang habulin ito sa ilalim ng nakakapasong araw. Kailangan niyang habulin sila sa mga matitinik na palumpong. Magkakagalos ang kanyang mga binti, pawis na pawis, habang ang kanyang trabaho sa bukid ay napapabayaan. Ang pagkabigo ay naipon araw-araw, linggo-linggo, hanggang sa naging madilim at matatag na bagay. Isang umaga, habang pinipinta ng bukang liwayway ang sabana sa mga tono ng kulay rosas at kahel, nagising si Marcus na may desisyon na nakakristal na sa kanyang isip. Hindi ito bagong kaisipan, ilang linggo na niyang iniisip ito, pero sa araw na iyon ay naramdaman niyang gagawin na niya talaga.
May tumibay sa loob niya na wala ng pagbabalik. Kailangan niyang alisin sila, lahat sila. Bumangon siya mula sa kama na may mekanikal na galaw. Iniiwasang mag-isip ng malalim tungkol sa gagawin niya. Kumuha siya ng matibay na lubid mula sa bodega, ang parehong ginagamit niya para isecure ang mga karga sa kanyang pick-up truck. Pagkatapos na may malamig at kalkuladong kilos, isinakay niya si Sahara at ang kanyang 5 tuta sa likod ng truck. Tinitigan siya ng aso gamit ang mga amber na matang puno ng walang kondisyong pagtitiwala, walang kamalayan sa pagtataksil na magaganap. Lumingon si Marcus at umalis ng walang sinasabi kahit kanino. Dumaan siya sa isang maalikabok na daanan na alam niya, isang landas na hindi na niya ginagamit mula noong mga araw na nangangaso siya kasama ang kanyang ama, mga taon bago naging tanging abot tanaw niya ang pag-iisa. Tumatalbog ang pickup sa mga lubak at nakalantad na mga ugat na nagtataas ng mga ulap ng mapulang alikabok na dahan-dahang bumabagsak sa tahimik na hangin. Pagkalipas ng mga 20 minuto, nakarating siya sa isang liblib na lugar sa gitna ng sabana, isang lugar na walang taong dumadaan. Bumaba siya sa sasakyan na mas mabilis ang tibok ng puso kaysa dapat. Isang malaking nag-iisang akasya ang naghahari sa lugar. Ang mga baluktot na sanga nito ay nakaunat na parang mga buto ng braso laban sa langit. Itinali ni Marcus si Sahara sa puno na may mahigpit at siguradong mga buhol, tinitiyak na hindi siya makakaalpas. Pagkatapos ay inilapag niya ang mga tuta sa tabi niya, isa-isa sa maalikabok na lupa na puno ng tuyong dahon at tinik. Wala siyang iniwan na tubig o pagkain, wala man lang kilos ng awa. Bumalik siya sa pickup na may biglang galaw, sinimulang ang makina at umalis ng hindi lumilingon. Habang pauwi siya, may kumakagat na pagsisisi sa kanyang tiyan. Sinubukan niyang baliwalain ito. Sinabi niya sa sarili na wala siyang alternatibo, na ang sitwasyon ay naging imposibleng pangasiwaan, na ito ang tanging praktikal na solusyon. Nagtambak ang mga pagbibigay katwiran sa kanyang isip na parang depensibong mantra. Nang bumalik siya sa bakuran, bumagsak siya sa kanyang kama at natulog hanggang gabi na parang kayang burahin ng tulog ang kanyang ginawa. 2 araw ang lumipas, kinakagat siya ng kuryosidad. Sinabi niya sa sarili na gusto lang niyang tingnan para kumpirmahin na tapos na. Nagmaneho siyang pabalik sa maalikabok na daanan, mas mahigpit ang kapit ng kanyang mga kamay sa manibela sa bawat kilometrong lumilipas. Nang marating niya ang lugar at nakita silang naroroon pa rin, si Sahara na buhay, ang mga tuta na gumagalaw, may malamig na pumilipit sa kanyang dibdib. Pero hindi ito kaginhawaan, inis ito. Pagkatapos ay napansin niya ang mga hugis sa matataas na damo, 4 na spotted hyena nakamasid sa kanya na hindi kumukurap. Naramdaman ni Marcus na naging yelo ang kanyang dugo. Pasuray-suray siyang bumalik sa kanyang truck. Isinara ng malakas ang pinto at mabilis na umalis, hindi na babalik pa. Sinabi niya sa sarili na tatapusin ng mga hyena ang sinimulan niya. Nagkamali siya. Wala siyang sinabi sa ilang kakilala na paminsan-minsan niyang nakakausap. Inisip niya na ang buong bagay ay mawawala na lang, lulunukin ng kalawakan ng sabana. Pero lubha siyang nagkamali tungkol sa mangyayari. Nanatiling hindi gumagalaw si Sahara sa mahabang panahon, ganap na nalilito. Ang lubid ay pumipiga sa kanyang leeg sa masakit na kapit na halos pumipigil sa anumang galaw. Ang kanyang mga tuta ay nag-iikot sa paligid niya na may hindi matibay na hakbang, naghahanap ng init at pagkain, ngunit walang natagpuan kundi tuyong lupa, tuyong sanga at ang maasim na amoy ng alikabok. Nang may ilan sa kanila na nadapa at nagsimulang umiyak, ang pagkabahala ng ina ay naging tahimik na pagkasindak. Sinubukan niyang kumawala gamit ang lahat ng natitirang lakas niya, humihila, umiigting, pumipilipit. Pero ang mga buhol ay masyadong mahigpit, masyadong magaling na gawa.
Pagkatapos ng ilang pagtatangka na nakapagkaskas sa kanyang leeg, sumuko na siya sa hindi maiiwasan. Nagsimulang bumaba ang araw patungo sa abot-tanaw, na pinipinta ang sabana sa mga nagniningas na kulay at ang hangin ay nagsimulang lumamig ng may bilis na tipikal ng mga gabi sa Afrika. Walang silungan, walang proteksyon. Nagpukulot si Sahara sa abot ng kanyang makakaya at ang mga tuta ay umakyat sa kanya para maghanap ng init. Paminsan-minsan niya silang dinidilaan pero pagod na siya, gutom, uhaw. Bawat tunog mula sa kakahuyan ay nagpapatalon sa kanya. Hindi siya makatulog, dahan-dahang lumipas ang mga oras at binalot ng kadiliman ang lahat. Ang gabing sabana ay isang sansinukob ng nakababahalang mga ingay, mga kaluskos sa matataas na damo, mga malalayong tawag, mga palihim na galaw sa dilim. Bigla, mabilis na itinaas ni Sahara ang kanyang ulo. May papalapit. Sa una, sila ay mga malabong hugis lamang sa kadiliman. Pagkatapos ay naging mas malinaw ang mga balangkas. Sila ay mga hyena. 4 na spotted hyena na may makapangyarihang pababang mga balikat. Ang kanilang mga mata ay kumikislap habang sinasalamin ang liwanag ng buwan. Gumagalaw sila ng tahimik na may maingat na hakbang, nakatitig sa kanya ng matindi. Naramdaman ni Sahara na tumigas ang bawat kalamnan. Tumayo siya gamit ang lahat ng katatagan na pinahihintulutan ng kanyang pagkapagod. Ang mga tuta ay walang napansin at nagpatuloy sa pagtulog, nakatambak sa ibabaw ng isa't isa. Ang Golden Retriever ay walang ginawang tunog. Nanatili lamang siyang matigas. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga mandaragit. Alam niyang ganap siyang walang depensa, subalit may kung ano sa kanyang maternal na instinct na tumangging sumuko. Huminto ang mga hyena, ilang metro ang layo, hindi sila umatake, wala silang agresibong kilos. Simpleng nagmasid lang sila sa kanya, hindi gumagalaw na parang mga batong estatwa sa pilak na kinang ng buwan. Lumipas ang ilang minuto, pagkatapos ay may isa sa kanilang humakbang pasulong. Siya ang pinakamalaki sa lahat. Ang kanyang nguso ay may marka ng lumang peklat na tumatakbo sa kanyang mukha. Naglakad siya diretso sa akasya at huminto doon. Walang ungol, walang pagnganga ng ngipin. Nanatili si Sahara sa kanyang posisyon, bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tensyonado sa kawalan ng katiyakan. Pinag-aralan siya ng hyena na may peklat sa loob ng pakiramdam na walang hanggan. Ang kanyang madidilim na mata ay hindi mabasa sa liwanag ng buwan. Pagkatapos ng walang babala, umatras ito. Ang iba ay sumunod sa kanyang pamumuno, naupo sa isang maluwag na kalahating bilog sa maikling distansya. Ang kanilang mga katawan ay nakahiga na parang nagplanong manatili hanggang madaling araw. At kaya silang lahat ay nanatili roon sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Afrika, napapaligiran ng nakababahalang katahimikan ng sabana sa gabi. Ang mga bituin ay nakakalat sa kadiliman na parang mga diamante sa itim na velvet, at ang buwan ay nagbibigay ng mahahabang anino mula sa mga baluktot na sanga ng akasya. Hindi maunawaan ni Sahara ang nangyayari. Hindi niya maipagsundo ang presensya ng mga mandaragit na ito sa kawalan ng karahasan. Pero sa unang pagkakataon, mula nang umalis si Marcus, ang nakadudurog na bigat ng pag-iisa ay bahagyang gumaan sa kanyang dibdib. Hindi na siya ganap na nag-iisa. Nang ang unang maputlang liwanag ng umaga ay gumapang sa abot-tanaw na pinipinta ang mga kaparangan sa malambot na ginto at amber, nakatali pa rin si Sahara sa puno at naroroon pa rin ang mga hyena. Hindi sila umalis sa gabi. Nagpahinga sila sa malapit, ganap na tahimik na parang naghihintay ng isang bagay na mahalaga, ngunit hindi alam. Ang mga spotted na pattern sa kanilang mga balat ay naging kita na ngayon sa lumalaking liwanag. At mas malinaw na nakita ni Sahara ang mga ito. 4 na makapangyarihang katawan, itinayo para sa tibay at kaligtasan sa walang awang lupain na ito.
Ang isa sa mga tuta ang unang gumising, isang maliit na gintong bungkos ng balahibo na nag-uunat at humihikab. Ginising ng galaw ang iba at maya-maya ay 5 na ang gumagalaw at umiiyak. Ang kanilang maliliit na boses ay tumatagos sa katahimikan ng umaga. Naggulong sila sa isa't isa na may mga palumpong na galaw. Masyadong bata pa para ganap na maunawaan ang panganib na nakapaligid sa kanila. Sinubukan ni Sahara na tipunin sila na magpataw ng kaayusan sa kanilang paggala, pero ang kanyang katawan ay lubhang humina sa magdamag. Kinakagat ng gutom ang kanyang loob na parang isang buhay na bagay at nagniningas ang kanyang lalamunan sa desperadong uhaw. Ibinibilanggo siya ng lubid ng ganap. Pinapayagan lamang ang bahagyang pagpapahaba ng kanyang leeg o bahagyang pag-ikot kapag isa sa mga tuta ay lumayo mula sa kanyang abot. Isa-isa bumangon ang mga hyena mula sa kanilang mga posisyon ng pahinga. Ang pinakamalaki sa kanila ang may mga matandang peklat sa kanyang nguso, malinaw na pinuno ng grupo, ay muling lumapit. Ang kanyang lakad ay hindi nagmamadali, halos seremonyal, walang pahiwatig ng puot. Likas na tumigas ang mga kalamnan ni Sahara, pero ang kanyang reaksyon ay kulang sa takot kagabi. Ang pagkapagod ay nag-drain sa kanyang kapasidad na matakot. Wala na siyang lakas na umungol o subukang tumakas. Pinapanood lamang niya siya na may pagod at mabantay na mga mata. Pumuwesto ang hyena na may peklat sa harapan niya mismo. Huminga siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga butas ng ilong ay lumalapad habang sinisimot niya ang kanyang amoy at ng kanyang mga anak. Pagkatapos ay bahagyang ibinaba niya ang kanyang malaking ulo, ang kanyang tingin ay lumipat sa mga tuta na nakasiksik sa gilid ng kanilang ina. Nanatili siyang nakapako sa posisyon na iyon ng ilang tibok ng puso, na parang nagkokondak ng tahimik na pagsusuri, nagkukumpirma na ang lahat ay dapat ganoon. Ang hindi maaaring malaman ni Sahara, ang hindi malalaman ni Numan, ay ang kasaysayan na dala ng mga matandang peklat na iyon. Mga taon na ang nakalipas, idokumento ng mga mananaliksik ng wildlife ang parehong lalaki na nakabantay sa kanyang sariling mga tuta matapos ang pag-atake ng karibal na grupo. Walang magawa siyang nanood habang isa-isang namamatay ang mga ito dahil sa kanilang mga sugat. Hindi sila nailigtas kahit hindi umalis sa kanilang tabi. Pinangalanan siya ng mga mananaliksik na guardian para sa kanyang walang saysay na debosyon. Marahil ay may bahagi ng alaala ang iyon ang gumalaw ngayon sa likod ng mga pagod na matang iyon. Marahil ay nakilala niya kay Sahara ang isang bagay na dati niyang naramdaman, ang desperadong pangangailangan na protektahan ang pinakamahalaga kahit imposible ang mga odds. Pagkatapos ay umatras siya at sumama sa kanyang mga kasama. Maya-maya, isang mas batang hyena, mas payat kaysa sa iba na may mga batik na maliwanag pa at hindi pa luma, ay humiwalay sa grupo at nawala sa matataas na gintong damo. Hindi siya bumalik sa matagal na panahon. Ang natitirang 3 ay naupo ilang metro mula sa akasya, matiyaga at mabantay. Wala silang ipinakitang pagkabalisa, walang pag-aalboroto, walang tensyon ng mandaragit. Simpleng naghintay sila. Mga 2 oras ang lumipas habang tumataas ang araw at ang hangin ay nagsimulang kumikinang sa init. Muling lumitaw ang batang hyena. May nakabitin sa kanyang makapangyarihang mga panga. Tumakbo siya papasok sa lugar at ibinaba ang kanyang dala sa maikling distansya mula kay Sahara, isang maliit na antelope, bagong huli, mainit-init pa. Pagkatapos ay humiga siya, ibinaba ang kanyang ulo sa kanyang mga paa. Tinitigan siya ni Sahara, ang kanyang isip ay hindi kayang iproseso ang eksena sa harapan niya. Ito ay sumusuway sa lahat ng itinuro ng instinct sa kanya tungkol sa mga nilalang na ito. Maingat niyang sinimot ang hangin at ang hindi mapagkakamalang aroma ng sariwang karne ay bumaha sa kanyang mga pandama.
Masakit na kumuntrakta ang kanyang tiyan bilang tugon. Nanatili siyang hindi gumagalaw ng ilang minuto, nagdududa, naghihintay na magpakita ang bitag, pero walang nangyari. Walang hyena ang gumalaw, walang banta na lumitaw. Sa wakas, inabot niya ang kanyang leeg sa pinakamalalim na hangganan. Ang lubid ay pumutol sa kanyang hilaw na balat at natagpuan ng kanyang mga ngipin ang karne. Kinain niya ito nang may mabilis na pagkaapurahan, tulad ng isang nilalang na nakalimutan na kung ano ang lasa ng pagkain. Nanood ang mga tuta na may mausisang mga mata, at matapos masiyahan ang pinakamasamang gutom niya, itinulak ni Sahara ang natitirang mga bahagi patungo sa kanila. Nginuya nila ang karne ng hindi magaling. Ang kanilang maliliit na ngipin ay nagtatrabaho sa hindi inaasahang regalo. Nagmamasid ang mga hyena mula sa kanilang mga posisyon, pero hindi lumapit. Hindi rin sila umalis. Itinuloy nila ang kanilang pagbabantay, mga tahimik na bantay laban sa gintong kaparangan ng damo. May nagbago sa pag-unawa ni Sahara. Kahit hindi niya ito mabigkas, hindi niya maunawaan ang imposibleng kalikasan ng nangyayari. Ang takot na kumapit sa kanya ay nagsimulang magbago sa ibang bagay. Isang marupok na pakiramdam ng seguridad, ang pagkilala na sa kung papaanong paraan hindi na siya ganap na mahina. Ang ikalawang araw ay lumipas ng mas kalmado. Nanatiling mahina si Sahara, ang kanyang mga kalamnan ay masakit at ang kanyang leeg ay hilaw mula sa patuloy na pagkuskus ng lubid. Pero ang pagkain ay nagbalik ng maliit na bahagi ng kanyang lakas. Ang mga tuta ay nanatiling nakasiksik, paminsan-minsang nahuhulog sa pagtulog sa lilim ng akasya. Nagliliyab ang araw ng Afrika sa itaas. At kahit matindi ang init, iniligtas sila nito sa nakakapasok sa buto na lamig ng isa pang gabi. Napanatili ng mga hyena ang kanilang mga posisyon ng may kahangahangang pagiging consistent. Hindi bababa sa dalawa ang nananatiling nakikita sa lahat ng oras, nakahiga sa damo na may kitang kawalang pakialam. Kapag may isa sa kanilang lumayo, marahil para magpatrolya sa perimeter o maghanap ng tubig sa malayong pinagmumulan, may isa pang humahalili. Nakikipag-usap sila sa mga banayad na paraan na hindi mabasa ni Sahara. Bahagyang galaw ng mga tainga, maikling tingin. Ang paminsan-minsang mababang tunog na bahagyang naririnig sa kanyang mga tainga. Pero hindi sila nagpakita ng kawalang pasensya o pagkairita. Simpleng ipinagpatuloy nila ang kanilang hindi maipaliwanag na pangangalaga. Habang humahaba ang mga anino ng hapon sa buong lugar, muli nang umalis ang batang mga ngaso. Bumalik siya na may dalang mas malaking premyo sa pagkakataong ito, isang malaking kuneho, sapat na para magbigay ng maayos na pagkain. Ibinaba niya ito sa parehong lugar tulad ng dati at umatras ng walang seremonya. Hindi na nag-alinlangan si Sahara ngayon. Naintindihan niya sa ilang primitibong antas na lampas sa makatuwirang pag-iisip na ang mga nilalang na ito ay walang balak na saktan siya. Kumain siya ng may mas kaunting desperasyon kaysa dati, ngumunguya ng dahan-dahan, tinatamasa ang pagkain. Ibinahagi niya ang natira sa kanyang mga tuta, pinapanood silang pinaghihiwalay ang karne na may lumalaking lakas. Ikinukulong pa rin siya ng lubid. Pinapahirap pa rin siya ng uhaw kahit ang karne ay nagbibigay ng kaunting tubig. Pero ang bulag na pagkasindak na nagtulak sa kanya na saktan ang sarili noong unang kakilakilabot na araw ay ganap nang nawala. Pinalitan ito ng isang bagay na katulad ng pagtanggap o marahil tiwala. Ang pagkapagod ay tumagos sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao, subalit isang malalim na kapayapaan ang bumalot kay Sahara. Ang takot ng mga unang oras na iyon ay kumupas sa malayong alaala. Pinalitan ng kakaibang ritmo ng pananatiling buhay na hindi niya kailanman inaasahan.
Dumaan sila ng ilang araw pa sa ganitong paraan. Ang sabana ay hindi mahuhulaan. Minsan ang ulan ay dumadaan sa kapatagan sa bigla at marahas na mga sheet. Binabago ang maalikabok na lupa sa pansamantalang mga batis na nagbigay kay Sahara ng mahalagang inuming tubig na desperado niyang sinisip-sip mula sa mga paddles na maabot niya. Minsan, ang malakas na hangin ay humuhugong sa mga kaparangan, nagbabaling ng mga sanga ng akasya at nagpapalutang-lutang ng mga debris sa hangin. Pero sa bawat pagbabago ng panahon, nanatiling matatag ang mga hyena. Hindi sila tuluyang nawala. Ang kanilang presensya ay naging kasing konsistent ng arko ng araw sa kalangitan. Ang isa sa kanila, ang batang mangangaso na nagdala ng unang pagkain, ay nagsimula pang matulog nang mas malapit kaysa sa iba. Inilalagay ang sarili sa pagitan ng akasya at ng bukas na sabana na parang dedikadong bantay. Ang kanyang spotted na balat ay tumataas at bumababa na may matatag na mga paghinga sa buong gabi, at nakakita si Sahara ng hindi inaasahang ginhawa sa tunog. Pero hindi lahat ng gabi ay mapayapa. Sa ikatlong gabi, narinig ng mga tainga ni Sahara ang ibang tunog, hindi ang pamilyar na pagkaskas ng mga hyena, ibang bagay, isang mababa, umuungol na growl na nagpayelo ng kanyang dugo. Mula sa kadiliman sa kabila ng lugar, dalawang dilaw na mata ang lumitaw, isang leopardo. Ang makinis nitong katawan ay gumagalaw nang may nakamamatay na grasya sa damo. Nasimot nito ang amoy ng mga tuta. Ang puso ni Sahara ay tumama sa kanyang mga tadyang. Hindi siya makatakbo, hindi siya makalaban. Maaari lang siyang manood habang lumalapit ang kamatayan sa spotted na balahibo. Pero bago maisara ng leopardo ang distansya, tumayo si Guardian. Inilagay niya ang sarili mismo sa pagitan ng mandaragit at ng walang kalaban-labang pamilya. Ang kanyang makapangyarihang mga balikat ay pantay. Ang kanyang may peklat na nguso ay nakababa sa malinaw na babala. Ang iba pang tatlong hyena ay umakyat sa kanyang tabi. Sa loob ng ilang segundo, bumubuo ng pader ng kalamnan at ngipin. Sa mahabang sandali na halos hindi huminga, walang gumalaw. Pagkatapos ay lumingon ang leopardo at natunaw pabalik sa kadiliman. Nanatiling nakatayo si Guardian hanggang madaling araw, ni minsan ay hindi pumikit ang kanyang mga mata. Matapos ang gabing iyon, may nagbago. Ang ugnayan sa pagitan ng mandaragit at biktima ay nagbago sa isang bagay na hindi sinasabi, isang kasunduan ng proteksyon na sumusuway sa kalikasan mismo. Nasanay siya sa kanilang kumpanya. Sa simula, sinusubaybayan ng kanyang mga mata ang bawat galaw nila nang may sobrang pagbabantay na atensyon, mga kalamnan na tensyonado para sa pag-atake na ipilit ng luhika na dapat sa wakas ay darating. Pero unti-unti, ang pagbabantay na yon ay lumambot. Tumigil na siyang palagiang nagmamanman sa kanila. Tumataas na lang ang kanyang ulo ngayon kapag may isa na direktang lumalapit, at kahit noon ay walang alarma. Kapag naghahatid sila ng pagkain, kinakain niya ito ng may pasasalamat. Kapag hindi, simpleng nananatili siyang nakakulong sa lupa na ang mga tuta ay nakasiksik sa kanyang pumapayat na katawan. Tumigil na siyang ganap na lumaban sa lubid, ang mga sugat sa kanyang leeg ay nagsimulang gumaling at ang pagpupumilit ay nagbubukas lamang muli ng mga ito. Ang mga tuta ay lumalakas sa kabila ng lahat. Naglalakad na sila nang may lumalaking kumpiyansa ngayon. Ang kanilang mga binti ay mas matatag. Ang kanilang mga galaw ay mas koordinado. Nadudulas at naggugulong sila sa isa't isa sa palumpong na laro, nag-iingay at nangangagat sa mga tainga at buntot. Pero lagi silang bumabalik sa tabi ni Sahara, ginagabayan ng instinct na manatiling malapit sa kanilang ina. Isang hapon, ang pinakamaliit na tuta, isang babae na may balahibo na bahagyang mas maitim kaysa sa kanyang mga kapatid, ay lumayo lampas sa karaniwang hangganan.
Dinala siya ng kanyang hindi matibay na mga binti diretso sa kung saan nagpapahinga ang dalawang hiyena sa lilim ng bunto ng anay. Pinanood ni Sahara, ang kanyang puso ay biglang tumitibok ng mabilis, pero hindi niya maabot ang tuta. Sa halip na umatras o magpakita ng agresyon, ang isa sa mga hiyena ay simpleng iniabot ang kanyang malawak na nguso at marahang itinulak ang maliit na nilalang pabalik sa direksyon ng kanyang ina. Naggulong ang tuta, nakatayo muli at tumakbo pabalik sa kaligtasan. Napanood ito ni Sahara na may bagong mga mata, hindi takot, isang bagay na mas malapit sa pagkilala. Ang mga mabangis na mga ngasong ito, ang mga nilalang na itinayo para mandagit, ay piniling magprotekta sa halip. Hindi niya maunawaan kung bakit, pero naintindihan niya ito ngayon nang may ganap na katiyakan. Tumutulong sila. Walang ibang buhay na kaluluwa ang tumawid sa liblib na bahaging ito ng ilang. Walang mga sasakyang umungol sa malalayong daanan. Walang mga boses ng tao na dinala ng hangin. Ang tanging mga tunog ay ang pag-aari ng matandang tanawin na ito, ang bulong ng damo, ang mga tawag ng malalayong ibon, ang paminsan-minsang kakaibang whooping ng mga hyena na nakikipag-usap sa mga kapatagan, at ang maliliit na iyak ng 5 tuta na natutong umiral. Nagsama-sama ang mga araw, bawat isa ay naghahalo sa susunod at hindi inabandona ng mga hyena ang kanilang pwesto. May ginawa silang hindi maipaliwanag na desisyon, nakarating sa isang tahimik na pagkakasundo na hindi nila iiwan ang kakaibang pamilyang ito ng mag-isa. Sa 5 umaga, isang puting Land Rover ang lumitaw sa parehong maalikabok na daanan na dinaanan ni Marcus. Sa loob ay nakaupo si Amara, isang veterinarian ng wildlife, kasama ang 2 volunteer mula sa isang rescue organization na malapit sa Nairobi. Nakatanggap si Amara ng anonymous na mensahe sa kanyang telepono. Mga GPS coordinates lamang at isang cryptic na babala na ang mga tuta ay nasa agarang panganib. Wala nang iba, ang mensahe ay tila kahina-hinala, posibleng bitag, kaya hindi siya dumating mag-isa. Ang daanan ay naging maputik dahil sa kamakailang pag-ulan at mas mabagal kaysa inaasahan ng kanilang progreso. Lumundot ang sasakyan sa mga lubak at puddles. Ang makina ay nakikipagpunyagi laban sa mahirap na terrain. Nang sa wakas ay lumitaw ang lugar sa mga kalat na puno at matataas na damo, huminto sila at mabilis na bumaba. Tinakpan ni Amara ang kanyang mga mata laban sa kinang ng umaga at nakita ang galaw malapit sa isang nag-iisang akasya. Habang papalapit siya, simpleng huminto ang kanyang mga paa. Natigilan ang kanyang hininga sa kanyang lalamunan. Doon, nakatali sa matandang puno ay isang payat na golden retriever. Ang dating makintab na balahibo ay gusot at marumi. Ang kanyang mga tadyang ay nakikita sa ilalim ng nakastretch na balat. 5 tuta ang nakasiksik sa paligid niya at nakaupo ng kalmado ilang metro lamang ang layo, nanonood na may mga matalinong, nakakabahala na mga mata, 4 na spotted hyena. Ang isip ni Amara ay tumangging i-assemble ang mga elementong ito sa coherent na kahulugan. Ang mga hyena ay oportunistikong mandaragit. Ang isang mahinang aso at mga walang kalaban-labang tuta ay dapat walang ibang kumakatawan, kundi isang madaling pagkain. Nag-brace siya para sa pag-atake, para sumalakay ang mga hayop. Walang nangyari. Ang mga hyena ay simpleng tumayo na may hindi nagmamadaling grasya at nagsimulang lumakad palayo. Hindi sila tumakas, hindi sila umingay. Gumalaw sila na may uri ng marangal na layunin, na parang kinikilala na ang kanilang pagbabantay ay nakarating na sa konklusyon nito. Tapos na ang kanilang trabaho. Ang amber na mga mata ni Sahara ay sumunod sa kanilang pag-alis pero wala siyang ginawang tunog. Lumapit si Amara na may mga maingat na hakbang,
Hindi sigurado kung maaring mag-react ang aso ng agresibo matapos ang ganitong pagsubok. Pero nang ang kanyang kamay ay humawak sa gusot na balahibo, si Sahara ay sumandal lamang sa contact. Walang paglaban, walang takot. Tanging malalim na pagkapagod at marahil ay isang bagay na katulad ng kaginhawaan. Mabilis na nagtrabaho, niluwagan ni Amara ang malupit na lubid at nag-alok ng tubig mula sa kanyang kantin. Uminom si Sahara nang may desperadong pagkaapurahan. Ang likido ay tumatulo mula sa kanyang nguso habang sinusubukan niyang ubusin ito ng mas mabilis kaysa pinapayagan ng pisika. Ang mga tuta ay sumusuray-suray sa paligid ng mga bota ng mga volunteer. Nangaamoy ng mausisa, ang kanilang mga buntot ay sumusubok ng mga hindi siguradong pagwagayway. Sila ay payat, kitang humina, pero walang pagkakamaling buhay. Walang makatuwirang paliwanag. 5 araw na nakalantad sa ilang ng Afrika. Walang consistent na pagkain o tubig, napapaligiran ng mga mandaragit at narito sila. Ang tanging ebidensya ng nangyari ay nakahiga sa hindi mapagkakamalang mask ng hyena na bumabalot sa lugar at ang mga kalat na labi ng mga kamakailang pagkain. Itinaas ng team si Sahara na may malumanay na mga kamay. Inilagay ang mga tuta sa isang crate na may malambot na mga kumot at isinakay ang lahat sa Land Rover. Ang pagbalik ay dumaan na halos tahimik. Ang 3 tao ay nanatiling nawawala sa pribadong pagkalito. Inuulit ang eksena na kanilang nasaksihan, nahihirapang ipagsundo ito sa lahat ng kanilang naiintindihan tungkol sa kalikasan. Sa rescue facility, sinuri ng mga veterinaryan ang bawat hayop ng mabuti. Ginamot nila ang mga sugat sa leeg ni Sahara, nagbigay ng mga fluid para sa dehydrasyon at nagbigay ng maayos na nutrisyon. Ang mga tuta ay nakatanggap ng mga bakuna at maingat na pagmamasid. Lahat ng 6 ay nilinis, kinuhanan ng larawan at opisyal na narehistro. Tumanggi si Sahara na mahiwalay sa kanyang mga anak, nagiging balisa kapag sinubukan ng staff na ilipat sila, kaya nagsama-sama sila sa isang maluwag na kulungan. Ina at mga anak na sa wakas ay ligtas na. Idokumento ni Amara ang lahat sa kanyang opisyal na report. Inilarawan niya ang lokasyon, ang kondisyon ng aso, ang bilang at kalusugang estado ng mga tuta. Pero ganap niyang inalis ang mga hyena. Binura niya sila sa record na may sadyang mga guhit ng kanyang pen. Walang maniniwala sa ganitong kwento. Bahagya niyang pinaniwalaan ito mismo. Pero may isang tanong na nanghantol sa kanya. Sino ang nagpadala ng anonymous na mensahe na iyon? 3 linggo ang lumipas. Nag-vibrate ang kanyang telepono na may text mula sa parehong hindi kilalang numero. 2 salita lamang, "Salamat." Trinas ni Amara ang numero sa pamamagitan ng isang contact sa kumpanya ng telepono. Nagmula ito sa isang maliit na nayon malapit sa sabana, ang parehong nayon kung saan bumibili ng mga supply ang mga lokal na magsasaka. May nakakita kay Marcus na nagmaneho palabas noong umagang iyon na puno ng mga aso ang kanyang truck. May nanonood sa kanyang bumalik ng mag-isa. At may naghintay, umaasang babalik siya para sa kanila. Nang hindi siya bumalik, ginawa nila ang tanging bagay na kaya nila. Tiniyak nila na matatagpuan si Sahara. Hindi kailanman nalaman ni Amara kung sino ito, pero naintindihan niya ngayon na kahit sa isang kwento na puno ng imposibleng habag, may tahimik na papel na ginampanan ang sangkatauhan. Lumipas ang mga buwan, isa-isa ang mga tuta ay nakahanap ng maibiging tahanan sa mga pamilyang hindi kailanman malalaman ang pambihirang mga pangyayari ng kanilang maagang kaligtasan. Sa wakas, si Sahara rin ay na-adopt ng isang mabait na mag-asawa na may maluwang na ari-arian at walang ibang hayop na kakompetensya para sa pagmamahal.
Bumibisita si Amara paminsan-minsan, nagdadala ng treats at nakaupo kasama ang golden retriever sa lilim ng isang hardin na malayo sa mga panganib ng sabana. Sa bawat pagkakataon, ang kanyang isip ay lumilibot pabalik sa umagang iyon, sa mga hyena na lumalakad palayo na may hindi maipaliwanag na dignidad. May milagrosong bagay na naganap sa lugar na iyon. Isang bagay na sumuway sa biology, instinct at bawat lohikal na inaasahan. 4 na mandaragit ang pumili ng awa kaysa gutom, proteksyon kaysa pagdagit. Pero itinago ni Amara ang kwento sa kanyang sarili. Hindi niya ito kailanman sinabi sa mga kasamahan, sa mga kaibigan, kahit kanino. May mga misteryo na pagpasyahan niya na dapat manatiling ganun lamang.